Love stories. Kahit na nakakapagod magtaguyod ng pamilya sa panahon natin, palagi pa rin tayong nagkakaroon ng lakas upang hindi sumuko. Malaking bagay yon para makapagpatuloy tayo na tuparin at abutin ang ating mga mithiin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang tanging hiling? Dear Papa Dudut, kung may buhay na patunay lang ng pagod, ako na yata yon, Papa Dudut. Hindi naman sa binabaliwala ko ang pagod at hirap ng iba, pero dahil kwento ko to ay hayaan nyo na lang din akong makapag-rants. Alam po ninyo, Papa Dudut, ay fan na fan talaga ako ng Barangay Love Stories noon pa man. Avid listener na ako ng programa ninyo since pandemic at talaga namang minamarathon ko po ang bawat kwentong ina-upload ninyo online hanggang ngayon. Tapos ay nangangarap ako na isang araw ay makapagsulat din po ako sa inyong istasyon at mapinin ninyong i-ere sa radyo. At eto na ngayon ang istorya ng buhay ko. Nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Asmira. 37 years old, taga Maynila. Magsisimula ang kwento ko 10 taon na ang nakakalipas. Kayod kabayo at kalabaw ako para maitaguyod ang lola at kapatid kong PWD. At may espesyal na pangangailangan. Wala rin naman akong ibang maaasahan na mga panahon na yon dahil dalawa lang kaming magkapatid. At ako ang panganay, Papa Dudut. Kaya naman kailangan ko talagang magsikap ng husto kahit nakakapagod. Naku, parang kukulangin yata ang sweldo ko. Asmira, bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na Tsaka ano pang ginagawa mo rito sa kusina? Umihi po ako eh. Tapos nakita ko na pumasok na yung sweldo namin sa savings account ko nung nag-check ako online. Talaga? Ang aga naman. Hindi ba't bukas pa yung sweldo ninyo? Opo, pero maaga kapag ganitong tumatapat ng Sabado yung sweldo. Wala naman kasing pasok bukas. Ay, oo nga pala. Opo, kaya lang. Kaya lang ano? Ang laki pala ng kaltas ngayong cut-off dahil nag-loan ako. Kaya maliit lang yung sweldo ko. Nagbago pa naman yung bayaran ng kuryente. Sumakto ngayong linggo pa talaga yung due date. Wag mo na munang isipin yan dahil may naitabi naman ako mula dun sa nakaraang bigay mo. Po? Nakapagtabi pa kayo? Oo, kaya yun na lang muna yung gamitin natin na pambayad ng kuryente. Napansin ko na medyo na late sila magpadala ng bill ngayon, kaya nagbago yung due date. Nagpadala naman sila ng notice sa text pero late na rin naman. Ay naku, hayaan mo na, wag mo nang problemahin yon. Pero sigurado po ba kayo na may pera pa kayo? Abay, oo naman. Ayoko lang mawalan kayo lalo na kapag kailangan nyo. Paano ako mawawalan? Sobra-sobra yung ibinibigay mo. Minsan nga napapaisip ako kung may natitira pa sa'yo eh. Meron pa naman po. Baka naman sobra mo nang tinitipid ang sarili mo ha? Alam nyo naman po na matipid talaga ako, 'di ba? Oo nga. Pero kung may bagay kang gustong bilhin, bilhin mo na. Pera mo naman yan eh. Pinagtrabahuhan mo. Pinaghirapan mo. Hindi naman po pwede yung ganun. Lalo kailangan ko kayong isipin ng kapatid ko. Saka mahirap yung basta-basta na lang akong bumibili ng gusto ko. Paano kung kailangan natin tas wala akong mahuhugot? Ang akin lang naman, huwag mo masyadong ipagdamot sa sarili mo yung mga bagay na pwede mo namang bilhin sa perang pinaghirapan mo. Tsaka katulad ng sinabi ko, may natatabi naman ako. Nagbibigay din naman ng ibang mga anak ko eh. Kaya ayos lang na hindi mo ako palaging bigyan. Ikaw na nga nagbabayad sa lahat ng bills natin dito sa bahay eh. Ikaw din bumibili ng bigas at saka nag-grocery. Wala naman po sa akin yun. Ang gusto ko,
Mabigyan kayo ng maginhawang buhay ng kapatid ko. Palagi ko kayong iniisip at kasama kayo lagi sa mga plano ko sa buhay. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo ng husto kasi hindi ka nagsasawa na palagi kaming isama sa mga plano mo sa buhay. Ako po ang dapat magpasalamat dahil sa pag-aalaga ninyo sa kapatid ko. Hindi ko alam ang gagawin kung wala kayo. Sigurado mahihirapan akong magtrabaho kasi wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Ay naku, wala yon. Apo ko naman yun eh. At saka pareho ko kayong mahal. Kumusta po pala yung kapatid ko ngayong araw? Di naman po ba naging makulit? Ay nako, nagwala nga kaninang tanghali kasi nagulat doon sa kapitbahay nating nagpatugtog ng ubod ng lakas. Natutulog kasi kaya ayun, sinumpong paggising. Hindi ko nga kagad napakalma, iyak ng iyak tapos naninipa pa. Hala, nasipa po ba kayo, Lola? Oo, pero hindi naman masyadong malakas. Grabe naman. Nagulat kasi siya eh. Ako nga rin nagulat. Patulog na rin ako noon kasi katatapos lang namin kumain. Kasalanan ng kapitbahay natin. Pero alangan namang sisihin ko sila, hindi ba? Birthday kasi nung isang anak, kaya nagkantahan. Kaya lang, ewan ko ba naman sa ibang mga tao, walang pakundangan kung mag-ingay. Akala yata sa bundok sila nakatira ng 1 kilometro pagitan sa mga kapitbahay eh. Parang kilala ko na kung sino sa mga kapitbahay natin yang maingay. O sino pa nga ba? Di pinabarangay natin kamakailan lang. Ay, grabe po talaga. Pero paano nyo napatahan yung kapatid ko? Yun, binigay ko yung teddy bear na binili mo sa kanya. Ang sabi ko, kapag hindi niya yun inalagaan kasi panay ang iyak niya, ay iiyak din yun. Awa naman ng Diyos tumigil sa kaiiyak yung kapatid mo. Tapos nakita ko na lang na yakap-yakap niya yung teddy bear. Mahal na mahal niya yun kasi bigay mo. Ay, pero apo, gabi na, matulog ka na. Bukas na lang tayo magkwentuhan. Tutal, wala ka namang pasok eh. Opo, salamat po ulit sa walang sawang pag-aalaga sa kapatid ko ha. At sa akin na rin, Lola. Wala yun. Pareho ko kayong mahala po. Papadudot maswerte kami dahil meron kaming lola na mabait at maalalahanin. Siya na ang tumayong nanay sa aming magkapatid noong naulila kami. Wala na kami mga magulang, parehong namatay sa sakit noong 16 years old pa lamang ako. Bale, pinaluwas kami ng lola namin na taga Maynila mula sa Abra para tumira kasama niya. Nanay siya ng mama namin na sinusuportahan na lamang ng iba niyang mga anak. Sakto dahil mag-isa na lamang si Lola sa bahay nila matapos mamatay ni Lolo ng mga panahong yon. Dapat magtatrabaho na ako pagdating namin sa Maynila ng kapatid ko pero kinausap ako ni Lola at tinanong kung gusto kong mag-aral. Meron pa naman daw siyang kaunting ipon at willing namang sumuporta sa akin ang isa kong tita na nasa abroad. Kaya naman sinunggaban ko na ang opportunity at kumuha ako ng kursong may kinalaman sa business na natapos ko naman. Fast forward, meron akong long-time boyfriend na mga panahong yon. Nagkakilala kami noong college at naging kami papadudot. Siya ang kasama ko sa lahat ng mahalagang parte ng buhay ko. Legal din kami sa mga pamilya namin at masasabi ko na siya talaga ang lalaking gusto kong pakasalan at makasamang bumuo ng pamilya. Kaya lang 2 beses na siyang nag-propose sa akin. Una ay noong 25th birthday ko at yung sumunod ay noong Valentine's Day ng 2014 papadudot. Asmira! Pwede ba akong pumasok? Opo, bukas po yung pinto. Ikaw pala yung naririnig kong umiiyak pagdaan ko sa pinto ng kwarto mo. Akala ko kasi guni-guni lang yun eh. Pero pinakinggan kong mabuti bago ako kumatok. Hindi naman po ako umiiyak.
Napuwing lang po ako. Lokohin mo na lahat, wag lang ako. Baka nakakalimutan mo na, ako na halos ang nagpalaki sa inyo ng kapatid mo. Kilalang kilala ko na kayo, lalo ka na, kaya magsabi ka sa akin. May nangyari ba kaya ka umiiyak? Teka, trabaho ba yan? Hindi po sa trabaho. Ay, saan nga? Baka makatulong ako. Pwede kitang mapayuhan. Salamat po, La. Pero hindi ko na talaga alam yung gagawin. Ay, naku naman. Sabihin mo na sa akin. Para naman alam ko. Kinakabahan ako sa iyo eh. Kalma lang po kayo. Paano ba akong kakalma? Lola mo ako. Sorry po. Nahihiya lang kasi ako sa inyo. O siya, ano ba kasi yun? Apo, sabihin mo na sa akin. Tungkol po sa amin ng boyfriend ko. Oh, anong nangyari sa inyo? Nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Anong sabi mo? Ang tagal-tagal nyo na, hindi ba? Opo. Pero tingin ko, kailangan na namin maghiwalay. Dahil hindi ko naman kayang ibigay yung kasal na gusto niya. Di ba? 2 beses na siyang nag-propose sa akin. Oo nga, naikwento mo nga sa akin yun. Kailan ka nga niya ulit niyaya? Nung birthday ko sa Valentine's Day last year. Pero ang sabi mo, ayos lang naman sa kanya, hindi ba? Opo. Kaya lang nagigilty ako noon. Alam ko na gustong-gusto na niyang magpakasal kami kasi yun na lang talaga ang kulang eh. Pangarap niya na magkaanak na kami at bumuo ng pamilya. Pero ako po yung hindi pa handa. Paanong hindi pa handa? Nasa tamang edad ka na naman para mag-asawa. Ayoko pa pong magpakasal kami kasi mahahati yung atensyon ko sa pag-aalaga at pagtataguyod sa inyo ng kapatid ko. Ayaw pa naman niyang tumira kami rito pag nagpakasal kami kasi gusto niya doon na raw sa bahay na iririgalo sa kanya ng parents niya. Kinausap ko siya na hindi pa ako handa. Sabi niya naiintindihan niya, lalo na alam naman niya ang sitwasyon natin. Saka kilala niya kayo ng kapatid ko, kaya tiwala akong maiintindihan niya. Kaya lang kanina, inopen niya uli yung naiinggit siya sa katrabaho niya na may anak na raw at nakaschedule na yung binyag. Sakto, kinuha siyang ninong. Tapos tinanong niya kung hanggang kailan ba daw siya maghihintay na maging handa ako para magpakasal sa kanya. Hindi ko siya nasagot. Tapos doon na kami nagtalo. Marami siyang sinabing masakit sa akin. Pinapili niya pa ako kung kayo ng kapatid ko o siya. Siyempre mas pinili ko kayo. Kaya nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Ay, grabe naman yung pinapili ka niya. Pero apo, pasensya ka na rin ha. Kasi pakiramdam ko kasalanan namin ng kapatid mo kung bakit hindi ka pa makapag-asawa. Masyado ka kasing nakatali sa amin at sa mga responsibilidad mo sa pamilya natin. Wala po kayong kasalanan. Pinili ko kayo kasi pamilya ko kayo at mahal ko kayo. Nalulungkot lang ako dahil akala ko naiintindihan niya ako. Ang tagal na namin pero hindi pa rin pala. Sa bagay, hindi ko rin naman siya pwedeng paghintayin ng matagal. Lalo wala pang kasiguraduhan kung kailan ako magiging handa. Mas priority ko kasi talaga kayo ng kapatid ko. Salamat, apo. Pero nakakapanghinayang lang talaga yung tagal ng relasyon ninyo. Mabait naman yung batang yun. Akala ko ngayon siya na talaga ang mapapangasawa mo. Ako rin naman po. Pero siguro ganun talaga. Kailangan ko na lang mag-move on. At least, hindi na siya maiinip sa paghihintay sa akin. Ay, kaya nga lang. Hindi ko pa rin talaga mapigilang hindi malungkot. Kung nalulungkot kayo kasi mas pinili ko kayo ng kapatid ko kaysa sa kanya, wag na po. Sinasabi ko sa inyo na sa ngayon, hindi ko talaga priority ang pag-aasawa. Saka Lola, kung talagang mahal ka, hindi ka pa pipiliin, di ba? Kaya naisip ko na
Baka sign na nga yun para maghiwalay kami. Oo, mahal ko pa rin siya. Pero hindi sapat yung pagmamahal na yun para manatili pa kami sa relasyon. Hayaan niyo na, makaka-move on din naman po ako. Papadudot, masakit sa akin ang pakikipaghiwalay sa long-time boyfriend ko. Pero wala naman akong magawa dahil gusto na niyang bumuo ng sariling pamilya. At yon ang bagay na hindi ko pa maibigay sa kanya ng mga panahong yon. Mahal ko siya at siya na ang nakikita kong tao na makakasama ko hanggang pagtanda namin. Pero hindi pa ako handang iwanan at bitawan ng responsibilidad ko sa lola ko at sa nakababata kong kapatid. Kaya naman pinalaya ko na lang siya kahit masakit sa akin, Papa Dudut. Parang pinagpira-piraso ang puso ko ng mga panahong yon. Pero ayoko rin namang itali sa akin at patuloy na paasahin kung kailan ako magiging handa na bumukod kasama siya. Sobrang lungkot ko lamang noon pero umasa ako at nananalig sa Diyos na kung pagkakalooban niya ako ng panibagong tao na mamahalin ay sana'y matanggap nito ang responsibilidad na hindi ko mabitawan sa aking pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ng Diyos na gusto kong makapag-asawa at magkaanak. Pangarap ko na yon simula nagdalaga ako at yung bang balang araw ay makakakilala ako ng isang lalaki na mamahalin ako at pakakasalan. Kahit na hindi masyadong mayaman pero masipag, mapagmahal at mabuting padre de pamilya, ay ayos na po sa akin. Kaya lang dahil sa paghihiwalay namin ng long-time boyfriend ko, aminado akong nagduda ako sa aking sarili kung may chance ba akong makapag-asawa at matupad ang pangarap kong magkapamilya. Pero 6 na buwan pagkalipas ng breakup namin ng ex ko ay meron akong nakilalang lalaki online. Nag-click kami at hindi nagtagal ay nagkita ng personal. Call center agent siya na nagtatrabaho sa Ortigas, Papa Dudut. Guwapo at katulad kong single na naghahanap ng bagong pag-ibig. Pagkatapos ng una naming pagkikita, sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. Bagay na pinayagan ko naman. 1 buwan na niya akong nililigawan nang magdesisyon akong isama siya sa bahay namin para ipakilala sa lola at kapatid ko. Okay naman yung naging pagkikita nila, kaya lang makalipas ang 1 araw ay mayroon pong nangyari, Papa Dudut. Ano ba yung sinasabi mong hindi na nagparamdam sa'yo yung manliligaw mo? Wala na po eh. Hindi na po siya nagre-reply sa mga text ko. Cannot be reached na rin po yung number niya. Bakit naman niya ginawa sa'yo yun? Baka ayaw na niya sa akin kaya ganun. Aayawan ka niya? Ang saya-saya niyo pa nung nakaraan na. Sinama mo pa nga siya rito para ipakilala sa amin ng kapatid mo. Kaya nga po eh. Pero akala ko okay lang ang lahat, kaya lang mukhang mali ako. Ano ba sa tingin mo yung problema? Yung totoo po? Oo. Tingin ko nagbago yung isip niya na ituloy yung panliligaw sa akin matapos ko siyang dalhin dito sa bahay. Naisip ko na hindi pa siya handa sakaling maging kami, tapos mas priority ko kayo ng kapatid ko. Sobra naman yun. Akala ko pa naman masaya siya nung nagpunta rito sa atin. Panay pa nga ang kwentuhan namin ng mga nakakatawang karanasan niya nung nagbakasyon sila ng pamilya niya sa Bohol. Sabi ko kasi, pangarap ko makapunta doon, tapos gaganyanin ka lang niya. Hindi pa naman po ako sigurado kasi bigla na lang siyang nawala. Sa lagay para pala siyang multo. Ganun na nga po.
Nakakainis naman yung batang yun. Pero feeling ko nagulat din siya sa kapatid ko nun. Bakit? Hindi ba niya alam na may kapatid kang may espesyal na pangangailangan? Alam naman po kasi kinakwento ko naman sa kanya. Kaya lang, iba pa rin po pag personal na. Akala ko pa naman ni seryoso siya sa'yo. Na siya na yung susunod mo magiging boyfriend. Ay, ang buhay talaga, oo. May mga tao talaga na sa salita lang magaling. Yun nga la eh. Wala naman siyang sinabi sa akin na ayaw niya na pala. Sa lagay, huhulaan ko pa pala. Sakit nun ah. Patunay lang yan na hindi siya ang lalaki para sa'yo. Kaya lang nahulog na po ako sa kanya. Kahit paano naging masaya ako sa isang buwan naming pag-uusap. Naramdaman ko na mahalaga ako sa kanya nung niligawan niya ako. Ganyan naman talaga ang mga lalaki eh. Ipaparamdam nila sa iyo na mahalaga ka sa kanila hanggang makuha nila yung matamis mong oo. Pero hindi lahat nananatiling ganun yung trato sa iyo pag nagtagal. Ang iba sa kanila nagbabago kasi nagiging kampante na dahil nakuha ka na nila. Dapat sa mga ganyang lalaki hindi iniiyakan ng matagal. Mga bahagang buntot. Parang nawawala na po ako ng pag-asa na makakakilala ng lalaking seseryoso sa akin. Naniniwala naman ako na merong darating. Pagod na rin po kasi akong maghanap. Huwag ka na munang maghanap, Apo. Hayaan mo lang na ang kapalaran ang kumilos. Naniniwala ako na kung para sa iyo ibibigay sa iyo. Tingnan mo nga kami ng lolo mo nung nabubuhay pa siya. Hindi ko yan gusto. Ayaw ko nga dyan kasi nuknuka ng yabang. Yung pala siya yung lalaking nakatadhana na mapangasawa ko. Sa tinagal-tagal ng panahon, nakita ko na hindi naman pala mayabang ang lolo mong yun. Mabait siya, mapagmahal at maalalahanin. Hindi nga lang kagwapuhan pero pwede na. Lola naman Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige po kayo, baka biglang magmulto si Lolo. Sabi niyo nun, gustong-gusto niya palagi na sinasabihan ng gwapo. Ay siya lang ba? Akala ko lahat ng mga lalaki gwapong-gwapo sa sarili. Grabe kayo. Biro lang. Tsaka biro lang din naman yung hindi kagwapuhan yung lolo mo. Kasi para sa akin, siya na yung pinakagwapo sa lahat. Totoo rin naman po. Kaya nga, nalungkot din talaga ako nung namatay siya Pero mabuti na lamang at dumating kayo ng kapatid mo sa buhay ko. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi pa rin ako hahayaan ng Panginoon na maging mag-isa. Hindi po kayo mag-iisa hanggat nandito ako at ang kapatid ko. Pangako ko po yan la. Pero hindi naman kita pinagbabawalang mag-asawa ha? Hindi ka na rin naman bumabata. Ilang taong ka na nga ba? Ay, wala pong tanungan ng edad. Hindi naman halata, Apo. Mukha ka pa rin namang 16 anyos. Bulera ka, Lola. Hindi bintangera. Pero seryoso po. Salamat po kasi nandyan kayo para may makausap ako. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Kahit na malungkot yung nangyari sa naunsyami kong love life, masaya naman ako dahil kasama ko pa rin ang pamilya ko. Para sa akin, kayo po ang mas mahalaga. Papadudot doon ko na pagtagpi-tagpi ang lahat. Na baka kaya ako ginost nang nanliligaw sa akin ay dahil nakita niya ang sitwasyon ng kapatid ko at natakot siya sa responsibilidad na kaakibat ng pakikipagrelasyon sa akin. Noong gabi kasi na dinala ko siya sa bahay upang ipakilala kina Lola ay nagtantrums ang kapatid ko. Umiyak ito at nagwala at hindi siya mapatahan ni Lola. Buti na lamang at dumating kami ng mga panahong yon at ako lang ang nakapagpakalma sa kapatid ko. Sa totoo lang, abot langit ang hiya ko noon sa aking manliligaw. Kasi kahit na hindi niya sabihin ay kita ko sa ekspresyon ng mukha niya na nagulat siya ng gusto. Nandun rin yung takot dahil baka noon lang din siya nakaengkwentro ng ganong senaryo. Pero una pa lang naman ay sinabihan ko na siya na meron akong kapatid na may espesyal na pangangailangan. Okay lang siya ng okay noon. Naniwala at nagtiwala ako na maiintindihan niya ang sitwasyon ko pero doon ako nagkamali.
At kahit na hindi pa nagiging kami ay nasaktan pa rin po ako. Plano ko pa naman na sagutin na siya kinabukasan. Pero may kasabihan nga na rejection is God's redirection. Ang ibig sabihin ay may mga bagay na hindi nangyayari dahil merong magandang plano ang Diyos para sa atin. Lumipas ang 5 buwan, nakilala ko si David. Bagong salta lang siya noon sa pinagtatrabahuhan ko. Pinalitan niya ang dati naming supervisor na paalis na ng panahong yon. Hindi ko naman siya boss, bali magkaibang department kami pero lagi kami nagkikita at nagkakasama sa mga management meeting, Papa Dudut. Naging close kami. At hindi nagtagal ay niyaya niya akong lumabas upang makipag-date, Papa Dudut. Naku, ang sosyal naman dito sa restaurant na pinagdalhan mo sa akin, David. Di ba, sabi ko gusto kita i-date? Siyempre, naghanap talaga ako ng magandang restaurant na pwede kong pagdalhan sa'yo. Seryoso ka pala talaga sa sinabi mo na gusto mong mag-date tayo? Oo naman. Pareho naman tayong single. Kumbaga, walang sabit. Saka, hindi naman kita yayain kung wala akong dahilan. Anong dahilan? Alam ko na hindi pa matagal simula nung nagkakilala tayo. Pero napalapit ka na sa akin. Yung totoo, nagustuhan na kita nung unang araw pa lang na nakita kita. Maraming bagay yung hinangaan ko sa'yo, lalo na sa pagiging profesional at magaling mo sa trabaho natin. Napaka-passionate mo sa mga bagay na ginagawa mo. Simula nun, lalo ko napatunayan sa sarili ko na hindi lang pala kita basta gusto. Mahal na kita, Asmira. Ha? Kaya nga kita niyaya makipag-date para formal na hingin yung permiso mo na manligaw ako sa'yo. Pero, David, Pero ano? hindi pa ako handang magpaligaw. Ah, ganun ba? Oo, sorry, pero ano kasi, yung totoo, gusto na rin naman kita. Kaya lang natatakot ako na baka pag nakilala mo na ako ng husto, ayawan mo na lang ako bigla sa dulo. Anong ibig mo sabihin? Dediretsuhin na kita ah. Hindi pa ako ulit handang magpaligaw kasi priority ko ang pamilya ko. Pero hindi ko naman pinagbabawalan yung sarili ko na ma-in love. Kaya lang, nandun pa rin yung takot na baka pag napalapit na ako sa iyo ng husto, iwan mo rin ako katulad ng ginawa sa akin ng long-time boyfriend ko at nung naunang manligaw sa iyo. Iniwan nila ako kasi hindi nila matanggap yung responsibilidad ko sa lola at kapatid ko na may special needs. May kapatid ka na may special needs? Meron. Pwede ko bang malaman kung anong kondisyon niya? May cerebral palsy siya simula pagkabata at ako na yung nag-alaga sa kanya. Nung namatay ang mga magulang namin, tumira kami sa lola namin na taga Maynila. Siya ang nagbabantay sa kapatid ko tuwing nasa trabaho ako. Kaya nga malaki ang pasasalamat at utang na loob ko sa kanya. Kaso tumatanda na siya, humihina na ang katawan niya. At natatakot ako na baka isang araw hindi na niya kayanin na alagaan ang kapatid ko. Kaya nga nung hiniwalayan ako ng ex ko at ginost ng manliligaw ko, na-realize ko na saka na lang ako papasok sa relasyon. Unfair din naman kasi nabigyan ko sila ng responsibilidad sa pamilya na hindi ko mabitawan. Kaya sorry talaga kung hindi ko matatanggap yung panliligaw mo. Ngayon, mas naiintindihan ko na yung pinanggagalingan mo. Mahirap magkaroon ng responsibilidad na ganyan kabigat. Oo, pero hindi naman ako nagrereklamo. Kasi mahal ko yung kapatid at lola ko. Sa totoo lang, inspirasyon ko yung kapatid ko kung bakit ako nagsisikap sa buhay. Gusto kong magtrabaho ng magtrabaho para may pampagamot ako sa kanya. Gusto ko rin mag-ipon ng pera para pagdating ng araw, hindi kami mahirapan ni lola sa pag-aalaga sa kanya. Plano ko kasing kumuha ng private nurse na titingin sa kanila ni lola. Naniniwala ako na matutupad mo ang mga pangarap mo. Ngayon pa lang, sobra mo na ako napabilib. Salamat, David. Pasensya ka na ulit kung nireject kita, ha? Ayos lang naman. At least, naging honest ka kaya magiging honest ulit ako sa'yo. Ano yun? Anong ibig mong sabihin? Hindi nawala yung nararamdaman ko para sa'yo. Dahil sa mga sinabi mo sa akin, mas lalo lang kitang minahal. Alam ko na hindi ka pa handa na tumanggap ng bagong pag-ibig sa ngayon. Pero handa naman ako maghintay na dumating yung araw na yon. Pero
Baka mapagod ka. Saka ayoko naman na sa akin lang umiikot ang mundo mo. Lalo kung pwede ka naman makipag-date at manligaw ng ibang babae. Malay mo, sila pala ang totoong para sa'yo at hindi ako. Papa Dudut, maaga pa lamang ay sinabi ko na kay David na meron akong kapatid na may special needs. At medyo challenging itong i-handle lalo na tumatanda na rin ang lola namin. Isa yon sa dahilan kung bakit hindi pa ako handang mag-asawa. Kapag bumukod na kasi ako at bumuo ng sariling pamilya kasama ang asawa ko, ay maiiwan ang kapatid ko sa lola namin. Naging open ako kay David tungkol sa estado at disposisyon ko para hindi na siya umasa na maibabalik ko ang pagmamahal niya. Sa totoo lang, nalungkot ako, Papa Dudut, dahil napalapit na rin sa akin si David. Mabait kasi siya, masayang kasama at gentleman. Kaya lang, ayoko namang hayaan ang sarili ko na mahulog sa kanya ng husto. Tapos sa dulo ay iiwanan niya lamang ako katulad ng ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko at manliligaw ko noon. Papa Dudut, ayoko na ulit masaktan. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pagtataguyod ng aking sarili at ng aking pamilya. Sila ang mahal ko at sa kanila ako dapat na mag-focus, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, Valentine's Day ng 2016 nang dalhan ako ni David ng isang malaking bouquet ng red roses. Gulat na gulat ako dahil wala naman akong inaasahan sa kanya ng mga panahong yon. Nagkasundo na lamang kasi kami na maging magkaibigan lalo na at hindi pa ako handang magkaroon ng panibagong karelasyon. Tinanggap ko na lamang na baka hindi na ako makapag-asawa pero pinangako ko naman sa sarili ko na bibigyan ko ng maganda at komportabling buhay ang lola at kapatid ko. In fact, pinag-iisipan ko na nga na mag-abroad noon. Kaya lang nagbago ang lahat matapos akong bigyan ni David ng mga bulaklak. Sa sulat na kasama noon, nakasaad na gusto niya akong makadate. Pumayag ako at kinagabihan ay pumunta kami sa isang restaurant sa Quezon City na noong ko lang napuntahan sa tanang buhay ko. Pagkaupo namin sa pinareserve niyang mesa ay nag-thank you sa akin si David dahil pumayag ako makipag-date sa kanya. Sa isip ko ay date lang naman, wala namang masama doon. Pero alam ko naman na niloloko ko lang ang sarili ko na higit pa talaga sa pagkakaibigan ng nararamdaman ng dalawang tao na lumalabas during Valentine's Day. Pero hinayaan ko na lang at in-enjoy ang bawat sandali. At bago niya ako ihatid sa amin ay sinabi niya na hindi niya raw ako kayang maging kaibigan lang. Na naintindihan niya ang responsibilidad ko sa pamilya ko at handa siyang tulungan ako lalo na sa pag-aalaga sa aking kapatid. Kung hindi niyo na itatanong, may pamangkin si David na meron ding espesyal na pangangailangan. Anak yon ang kaisa-isa niyang ate at siya ang nag-alaga rito simula pagkabata. Kaya naman pamilyar si David sa pag-handle sa mga ganong klase ng sitwasyon. Pero hindi pa rin ako kumbinsido kaya pinapunta ko siya sa bahay kinabukasan upang ipakilala sa lola at kapatid ko. At doon ko nakita na nagsasabi siya ng totoo. Dahil bukod sa akin ay siya lang ang nakapagpaamo sa kapatid ko noong sinumpong ito at ayaw tumigil sa pag-iyak. Kung hindi naman sinusumpong ang kapatid ko ay magkasundo sila ni David, Papa Dudut. Unti-unti ay lalo akong nahulog sa kanya hanggang sa pumayag na akong magpaligaw. 1.5 buwan ang nagdaan nang sagutin ko si David. Naging kami at sa loob ng 1 taon naming magkarelasyon ay masasabi ko na mapalad ako dahil dumating siya sa buhay ko. Nangako si David na kahit mag-asawa na kami ay hindi namin kakalimutan ang responsibilidad ko sa aking kapatid. In fact, napagkasunduan namin na sa bahay pa rin ni Lola tumira. Kaya noong June 2017 ay nag-propose ng kasal sa akin si David. Bagay na hindi ko na tinutulan.
Sa susunod na taon ng 2018 ang plano naming pag-iisang dibdib, kaya lang makaraan ng 2 buwan simula nang ma-engage kami ay mayroong nangyari na kapwa namin hindi inaasahan. At yon ay nung nagkasakit ng malubha ang kapatid ko na sa huli ay hindi kinaya ng mahina niyang katawan. Papa Dudo, tuluyan ang kinuha sa akin ang pinakamamahal kong kapatid na siyang angkla ko sa buhay na ito. Asmira, ilang araw ka na hindi kumakain. Baka mapano ka na niyan. Okay lang na mapano ako. Para mamatay na rin ako katulad ng kapatid ko. Huwag mo naman sabihin yan. Marami pang nagmamahal sa'yo. Saka kailangan ka pa namin ng lola mo. Pero kailangan ko rin yung kapatid ko. Kailangan ko siya kasi mahal na mahal ko siya. Pero wala na siya. Ando na siya sa kabaong oh. Hindi na siya gumagalaw. At habang buhay na siyang tulog. Hindi nagigising yung kapatid ko. Kasi patay na siya. Bakit kailangan niya agad mawala? Bakit siya agad kinuha sa akin? Inaalagaan ko naman siya. Ginawa ko naman lahat. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero isa lang naman ang sigurado. Baka pinagpahinga na siya ng Diyos. Bakit siya pagpapahingahin? Nandito naman ako. Hindi ko naman siya pinababayaan ah. Inaalagaan din siya ni Lola. Maraming nagmamahal sa kanya rito. Kaya bakit kailangan niya agad mawala? Sobrang unfair naman ng Diyos kung hindi niya nakikita yung mga pagsasakripisyo ko para mabigyan lang ng magandang buhay yung kapatid ko. Sobrang unfair niya kasi kinuha niya sa akin yung kaisa-isang tao na dahilan kung bakit ako nagsisikap sa buhay. Mahal na mahal ko yung kapatid ko, David. Kahit na may kapansanan siya at espesyal na pangangailangan, hindi ako nagsisisi na siya yung naging kapatid ko. Gusto ko ako pa rin na maging ate niya kahit na sa susunod na buhay. Napapagod ako sa trabaho at sa buhay na to. Pero kahit kailan, hindi ako napagod sa kanya. At alam niyo ng kapatid mo, Asmira. Sigurado ko na nagpapasalamat siya sa iyo ng gusto dahil meron siyang mabait at responsableng ate. Di ba, bago ako dumating, ikaw lang din naman ang nagpapakalma sa kanya? Alam ko yun. Nakita ko yun kasi pag nandyan ka, ngumingiti siya. Tapos tinuturo ko pa niya palagi. Patunay lang yun na sobrang malapit siya sa'yo. Oo, tapos hindi ko na ulit makikita yung ngiti niya. Yung maganda niyang mukha. Hindi ko na maririnig yung boses niya at yung mga pag-ungol niya pag may tinuturo siya na gusto niya na kunin. Pati yung tawa niya pag masaya siya. Lahat yun. Kasama na niyang malilibig. Hindi ko na makikita ang kapatid ko dahil wala na siya sa piling namin ni Lola habang buhay. Naniniwala ako na kahit hindi na natin siya kasama sa buhay na to, mananatili pa rin siyang buhay sa mga puso natin. Alam mo, kahit na sandali pa lang kami nagkakasama ng kapatid mo naging malapit na rin siya sa akin. Napamahal na ako sa kanya kaya nga sobrang sakit din sa akin itong biglaang pagkawala niya. Pero alam ko, naniniwala ako, nakasama pa rin natin siya anumang mangyari. Hindi nga lang natin siya nakikita, pero hindi naman talaga siya nawala. Iisipin ko na lang na nakapagpahinga na siya sa piling ng Diyos. Na wala siyang sakit na nararamdaman at nararanasan para kahit paano mapanatag ako at mabigyan ng konting peace of mind sa pagkawala niya. Thank you, David, ha? Sa lahat-lahat. Sa pagmamahal sa kapatid ko. Sa pagtrato sa kanya ng tama at mabuti. Sa mga tulong mo sa amin ni Lola, lalo nung araw na iniwan na kami ng kapatid ko. Sobrang down ako noon kaya hindi ko na alam yung gagawin.
Buti andyan ka para ayusin yung mga papeles niya at pagbuburulan. Maliit na bagay lang yun kumpara naman sa pagsasakripisyo mo para sa kapatid mo nung nabubuhay pa siya. Walang kaso sa akin ng tumulong, lalo na't mahal ko ang kapatid mo. Salamat pero hindi maliit na bagay yung ginawa mo at patuloy mo pa rin ginagawa. Kaya salamat talaga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling wala ka. Hindi ako mawawala. Palagi ako nasa tabi mo para tulungan at damayan ka. Tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Oo, lagi kong tatandaan yan. Buti naman. Pwede bang kumain ka na? Nag-aalala na ako sa'yo eh. Wala pa rin akong gana eh. Pero sige, susubukan ko. Kakain ako kahit konti. Papa Dudut, ang sakit-sakit mawala ng kapatid. Hindi ko alam kung paano pa ako uusad ng mga panahong yon. Masyado rin kasing mabilis sa mga pangyayari at nagkaroon siya ng pulmonya at nagkaroon ng komplikasyon. Hindi na naagapan at hindi namin nakalain na kukunin na pala ng Diyos sa amin ang kapatid ko. Matagal na namang mahina ang katawan niya kaya mabilis siyang magkasakit, Papa Dudut. Pero naaagapan namin yon kaya gumagaling siya. Kaso sinabi na rin ng doktor na kusa nang bumigay ang katawan ng kapatid ko at wala na akong nagawa nung agawin siya ng kamatayan. Pakiramdam ko po noon ay gusto ko na rin mamatay lalo't wala na ang angkla ko. Sa totoo lang, kahit minsan ay nakakaramdam ako ng pagod sa pag-aalaga at pagtataguyod sa kapatid ko ay mahal na mahal ko pa rin siya. Siya ang inspirasyon ko at dahilan para magpatuloy sa buhay. At nung nawala siya, pakiramdam ko ay nawala na ako ng direksyon sa buhay at pag-asa na makakausad pa. Pero buti na lamang at nandyan sina Lola at David. Naging sandalan ko sila sa oras na nangihina ako gawa ng pagkamatay ng kapatid ko. At kapag gusto ko nang bumigay, yung pagmamahal ni David ang nagsisilbi kong lakas, Papa Dudut. Sa pagpapatuloy ng aming relasyon ay natuloy pa rin ang kasal namin ni David noong 2018 at tumira kami sa bahay ni Lola at nangako na aalagaan siya. Hindi nagtagal ay nabuntis ako. Masayang masaya kami ni David dahil magiging magulang na kami. Kapwa excited kami at kabado na rin. Kaya lang habang ipinagbubuntis ko ang panganay namin ay muli kaming sinubok ng kapalaran. Matapos matuklasan sa isang masusing pagsusuri na mayroong Down syndrome ang magiging anak namin, Papa Dudut. Han, paano? Baka mapano ka naman. Nag-aalala ako sa'yo eh. Ang hirap lang kasing tanggapin, Han. Bakit sa anak pa natin nangyari yun? Bakit siya pa? Iniingatan ko naman siya eh. Pero bakit? Hindi ko rin alam pero alam ko iniingatan mo siya. Siguro ganun talaga. Tingin mo, pinarurusahan tayo ng Diyos? Kaya binigyan niya tayo ng anak na may espesyal na pangangailangan? Hindi ah. Hindi. Pero bakit nga kasi yung anak pa natin? Ewan ko Han. Pero naniniwala ako na walang bata ang deserve na makatanggap ng ganong sakit. Oo, kasi alam kong mahirap dahil napagdaanan na yun ng kapatid ko at ng pamangkin mo. Natatakot lang ako para sa anak natin. Lalo na't hindi na magiging normal sa kanya ang lahat. Simula pa lang sa araw na isilang siya sa mundong to. Natatakot din naman ako pero kailangan pa rin nating tatagan ang loob natin. Hindi pwede na tayo mga magulang niya ang unang-unang panghihinaan. Hindi kawawa ang anak natin dahil may espesyal siyang pangangailangan. Magiging kawawa lang siya pag pinabayaan natin siya. Tama ka. Totoo lahat ng mga sinabi mo. Pasensya ka na sa akin.
Hindi ko naman intensyon na maapektuhan ng husto sa nalaman natin eh. Naiintindihan ko yung takot mo bilang nanay. Takot din naman ako pero kung hahayaan natin na kainin tayo ng takot na yun, hindi natin maibibigay yung best natin bilang magulang sa magiging anak natin. May dahilan kung bakit pareho tayo nagkaroon ng karanasan sa pag-aalaga na may mga special na pangangailangan. Ikaw sa kapatid mo at ako naman sa pamangking ko. At ngayon na special din na magiging baby natin, sigurado ko na hindi na tayo mahihirapan. Kung mahirapan man, napag-aaralan naman ang lahat eh. Basta tutukan lang natin si baby at huwag pabayaan. Kahit na anong mangyari, anak natin siya at mahal natin siya. Oo, anak natin siya at mahal natin siya. Hindi yun magbabago kahit na ano pang itsura niya. Ganun na nga. Saka hiniling natin siya sa Diyos. At ngayon binigay niya na sa atin yung panalangin natin. Dapat masaya tayo, hindi ba? Masaya naman ako, pero hindi ko lang napigilan yung bugso ng damdamin ko. Alam ko kasi yung hirap at pagod sa pag-aalaga ng bata na may espesyal na pangangailangan. Oo, pero hindi ka naman mag-iisa sa pag-aalaga sa anak natin. Andito ako. Andyan si Lola. Tutulungan ka namin, Han. Kung noon mas nakakapagod dahil kailang dalawa ni Lola nag-alaga sa kapatid mo. Pero ngayon kasama niyo na ako. Sisiguraduhin ko na magiging mabuting padre de pamilya ako para sa inyo ng anak natin. Mamahalin ko kayo at aalagaan sa abot na makakaya ko. Hindi naman yung sinumpaan ko sa altar nung kinasal tayo, hindi ba? Naniniwala ako na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin malalagpasan. Magtiwala lang tayo at maniwala na magiging maayos ang lahat. Salamat, kasi gumaan ng husto yung loob ko. Sobrang bigat kasi ng pakiramdam ko nung sinabi ng OB natin yung kondisyon ng magiging anak natin. Bumigat din naman yung pakiramdam ko. Nalungkot ako at napatanong sa Diyos. Pero habang nasa biyahe tayo kanina, narealize ko na mas kailangan tayo ng anak natin. Kaysa habang buhay na isipin kung bakit sa dinami-rami ng mga masamang tao sa mundo, siya pa talaga yung binigyan ng ganong sakit. Kaya unti-unti tinanggap ko na espesyal na ang anak natin simula pa lang. Alam mo ba, nung sinabi mo sa akin na buntis ka, mas lalo lang siya naging espesyal para sa akin. Kaya hindi na importante magiging kalagayan niya paglabas niya sa sinapupunan mo. Basta, kahit na anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Kahit na wala pa yung anak natin, hindi mo naman kami pinabayaan ni Lola. Thankful kami kasi dumating ka sa buhay namin. Thankful ako lalo dahil naging asawa kita. Salamat talaga, Han. Walang anuman yun. Thankful din naman ako kasi naging asawa kita. Kaya huwag ka na masyado malungkot ha. Kakayanin natin to. Kakayanin natin. Basta magkasama tayo. Papadudot walang pagsidlan ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil ibinigay niya sa akin si David at hinayaan niya itong maging asawa ko. Napakapalad ko sa kanya dahil hindi lang siya mabuting asawa kundi responsable ding padre di pamilya. Dahil nandyan siya ay mas gumaan ang lahat sa akin. At alam ko na wala akong hindi kakayanin dahil nasa tabi ko lamang ang lalaking pinakamamahal ko. Totoo nga ang sinabi ni Lola na kusang darating ang tao na para sa iyo pag hinayaan mong gumawa ng paraan ng kapalaran. Tungkol naman sa baby namin, pinanganak namin siyang may Down syndrome. Pero kahit na may espesyal siyang pangangailangan ay malusog ang anak namin. At simula pa lang noong araw na isinilang ko siya ay marami na ang nagmahal sa kanya. Sa kasalukuyan, kami ni Lola ang magkatuwang sa pag-aalaga sa anak namin ni David habang nasa abroad ang mister ko. Noong 2022 kasi ay nabigyan siya ng opportunity na makapag-ibang bansa. Ako naman ay nag-work from home sa gabi bilang virtual assistant. Nakakapagod magtaguyod ng anak na may espesyal na pangangailangan pero kahit kailan. Hindi po ako napagod na maging nanay niya. Para sa akin, biyaya siya ng Diyos. Katulad ng kapatid ko na espesyal din sa puso ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral
at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa aking puso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Asmira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.